while in school, you will find true friends and teachers who cares, and relationship that builds on trust, love and understanding. Come join us in CSB, and together let us treasure our guidance and develop skills for the glory of God. Iyanata na Elian, and like to make the world a better place. We should be a part of God. Together we can make the difference. Come join us in CSB, and together let us treasure our talents and develop skills for the glory of God. Iyanata na Elian, and like to make the world a better place. We wish to be a part of God. Together we can make the Come join us here at CSB, and together let us learn to share our talents and develop skills for the glory of God. Iyanata na Elian, and try to make the world a better place. We should be a part of God. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us share our talents and develop skills for the glory of God. Iyanata na Elian, and try to make the world a better place. We should be a part of God. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us share our talents and develop skills for the glory of In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you today, seeking your guidance and blessing. Grant wisdom, strength, and patience to our teachers, host, and technical team. Inspire them to lead and serve with excellence and dedication. Bless our audiences with open minds, kind hearts, and a desire to grow each day. May everything we do through CSB and Portal be done with unity and for the glory of God. Keep us faithful, humble, and joyful in our work. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. So welcome again to another talk dito sa ating weekly regular program of Colegio de San Bartolome de Novaliches entitled The CSBN Portal. And at this segment, we are entitled to share with you a scripture dito sa programang Let God's Word Guide Us. And to all our manlalakbay sa Radyo Maria, connected also to our beautiful partnership ng CSBN with Radyo Maria Philippines, tayo po ay mag-aaral muli ng isang page or passage galing sa ating banal na kasulatan. So para sa ating talk ngayon, I have chosen from the first letter of Peter, chapter 1, verse 21. Ito po ay hango dito sa New Christian Community Bible. So through Him,
you have faith in God who raised him from the dead and glorified him in order that you might put all your faith and hope in God. So it's very short pero very loaded po ito, no? Doon sa centrality ng role ni Jesus sa ating kaligtasan. So, of course, alam nyo naman, as Catholic Christians and even Christians of other denominations, ang ating pong religion is monotheistic. Mono, one, theos, God. So, one God. Hindi po polytheism ang ating religion. So, we believe only in one God. At ito po ay na-inherit natin sa Judaism. Kasi ang Judaism is the ancestor of Christianity. Kaya po ang ating tradition is Judeo-Christian tradition. From the Hebrew Bible, Old Testament, yung faith of the Israelites, dun po hango ang ating faith. No? So, ngayon, sa ating pinaniniwala ang one God, the church teaches us that there are three divine persons. God the Father, who is the Creator, God the Son, Jesus Christ, who is the Savior or the Redeemer, and then God the Holy Spirit, who is the Advocate or the Sanctifier. Now, in this particular verse from the first letter of Peter, chapter 1, 21, dito natin makikita yung centrality of Jesus' role as the second person of the Holy Trinity. Every time we go and attend and participate in the Mass and in any sacrament involving the liturgical celebration of the Holy Eucharist, ay mini-mention po natin to, no? Through Him, with Him, in Him. So, yung Him po doon ay tumutukoy kay Jesus Christ, the Son, the Redeemer, the Savior. At ito po yung sinusulat at naisulat ni Peter sa kanyang first letter of Peter, no? Although we do not exactly know kung si Peter nga ba ang nagsulat o isa sa mga follower ni Peter o isa sa mga kasama ni Peter. Pero the point is, it is this letter, an epistle, is more or less linked, rooted kay Peter the Apostle. Through him, you have faith in God. So it is through Jesus na nagkakaroon po tayo ng faith, paniniwala sa Diyos. Ang tinutukoy ditong Diyos is God the Father. And the same God is also the one who raised Him from the dead. So God the Father po made resurrection possible. Kasi we just celebrated, we just remembered yung Lenten season culminating doon sa Holy Week, at sa Holy Week yung Paschal Triduum. Tapos sinelebrate natin the most important feast of the Catholic Church, Easter Sunday. Yun po. That was made possible through God the Father's resurrection kay Jesus the Son. And Jesus was raised in order that God, the Father, the Son, the Holy Spirit will be glorified, and that all believers will put their faith and hope in God. Napakaganda at napaka-central po ito. And again, I will not be remiss in stressing this, no? Ang Catholic
Christian faith is rooted in Easter celebration. However, sa Philippines, pag inanalyze natin, mas importante sa kanila ang Christmas. Pero hindi po. Sa ating Catholic Christian faith, Easter is the most important celebration. Not actually Christmas. Kasi sa Easter, God was gracious enough because of His desire to save us. He resurrected Jesus Christ, the Son, and thereby proving na si Jesus is no ordinary man, but truly is God. So doon po naka-base, naka-root ang ating faith, hope, and love. Kaya dapat nga ang Kristiyano, hindi tayo mga believers na malungkutin. Masayahin tayo kasi alam natin, through Jesus, with Jesus, and in Jesus, we will not be conquered by sin and death. Hindi death ang katapusan natin. We have been created by God and redeemed in the precious blood of Jesus the Son. And this gives us hope that there is a resurrection. Itong buhay natin ngayon, wag natin masyadong i-focus na parang ito na yung katapusan. Hindi po. Kumbaga sa airport, pre-departure area lang ito. Ang ating second most beautiful gift is the glorified life awaiting us after this life on earth. And it was only made possible through the resurrection of Jesus. And because of the powerful and merciful grace of God the Father in the Holy Spirit. So yun po ang matututunan natin sa first letter of Peter chapter 1 verse 21. Kung meron kayong time, basahin nyo sa Tagalog and then reflect and contemplate on it. It will give you the centrality ni Jesus sa ating pananampalataya. So thank you so much for listening, and to all our Radio Maria followers, sa ating mga manlalakbay, patuloy po tayo to bring Christ into your home. And again, may we all be guided by God's word. God bless. Shalom, shalom.
Isang mapagpalang araw. Welcome po dito sa ating usapang pagpapahalaga, your daily dose of good vibes. At syempre, mayroon tayong panauhin po ngayon, mga kalakbay, centurions, lahat po ng inaabot ng ating boses sa Radyo Maria Philippines. Hi po at God bless po sa inyong lahat. At wini-welcome po natin yung ating kasama ngayon ay galing po ito, kaya nga may logo sila dito. Galing po sa missionaries, families of Christ, no? So sa MFC, 'yon. So welcome. Magandang araw po Yan. sa inyo lahat at welcome po sa ating araw na ito. Yan. So, magandang araw, sabi ni Brother Manny. At mamaya, bigyan natin ng ano po, yung ministry ng Couples for Christ under the Missionaries Families of Families of Christ, no? So, yan at marami pong may offer. Lalo na ngayon, kailangan i-intensify, talagang palalimin natin yung ating evangelization and Christian formation. Tama? Yon. Kaya mayroon talagang live Christ, share Christ. Pero ano po yung bigyan muna natin, Brother Manny, yung information sa mga nanonood po ngayon, no? Yung about yung sa ano natin, yung samahan. Okay. Ay, bali, ang Missionaries Families of Christ, nag-umpisa po ito noong 1981 sa Manila na merong 16 couples at doon nagsimula yung nag-usbong yung pagsamahan ng bilang mag-asawa. In 1993, dito naman po pumasok yung mga family ministry. Dito po yung meron tayong mga kids, meron tayong mga youth, meron tayong mga singles, at yung mga may mga asawa pero nabalo na o nasa abroad. Nandiyan po yung sa mga kababaihan na handmaid, tapos sa mga lalaki naman po, nandiyan po yung mga servant. Tapos yung mga may mga asawa, nandito na po yung Missionaries Families of Christ. Ayun. Yan yung mga missionaries of families of Christ, no? So ako rin at ang misis ko ay nag-undergo rin. Member po kami ng MFC, no? So at siyempre mamaya makikita natin ano po ba yung cover ng kanilang yung spirituality and then yung mga ginagawa nila as MFC. Yon. Kasi kailangan malaman ng ating mga viewers kasi hindi naman po ito sa parish lang, transparokyal, kung saan-saan po, even province, no? Tapos yung ano nyo ngayon, yung leader po, yung 'di ba kay sabi mo kanina kay Brother Frank Padilla. Okay. Hmm. Nung inano ito ni Brother Frank, yung kailangan pala, nasa sentro pala namin ng ating Panginoon Kristo. Yun ang mga focus namin ng yung core value namin. Yung evangelization, tapos yung focus namin sa pamilya, being community. Tapos kailangan din po natin yung maglingkod din sa ating simbahan. Ayun. Mhm. Yung talaga yung service kasi may nakikita po ako kayo yung active na yung sa member nyo lalo na dito sa parokya ng Pagkabuhay. Very active po kayo sa ministry nyo, lalong-lalo na kayo po yung talagang matatag na naglilingkod bilang choir, no? Choir diyan sa parokya ng Pagkabuhay under the Diocese of Novaliches po, no? So maganda po yung ano nyo, yung ministry nyo, hindi lang po yung sa mga household, hindi lang po yung pagbibigay ng mga talks. Kayo rin po ay pumupunta doon sa mga bahay-bahay. At saka doon ang
ang maganda roon, mayroon kayong ministry sa mga person, yung PDL, Mga no? PDL. Yon. Nagsaserve din po kami doon. Ayan. At Ayun. napakaganda Ah, yon. bawat yung sa bawat membro po namin, ay dito po yung nag-house to house po kami. Yung parang hindi lang dito sa bahay lang namin, kundi umiikot po kami sa bawat miyembro namin na susunod sa bahay nyo, diyan kami magdadasal. At yung pakain ay hindi importante. Yung Ah, one solid, one liquid lang. oo. Sinasabi na tubig, pwede namin may yellow. Oh, basta yung ano doon, yung gathering nyo is very important, yung word of God. Yan yung pinakanon yon, yung fellowship na tinatawag. Oh. So, Brother Manny, no, ay taga saan nga pong parokya? Parokya po ay sa San Isidro Labrador Parish, under the Parish dito Diocese of of Novaliches Novaliches. din. Pero yung sakop ng Okay. anong ngayon, yung Das- status mo ah, ngayon? Bali po, under po ako ng Live Christ, Share Christ movement at nagsaserve po kami rito sa area ng North. Ang sakop po namin is Novaliches at Cubao. Oh, Pati kasama na rin po namin ng Kamanaba. so talagang malawak yung Malawak po, yung nasasakupan. nasasakupan nyo. Kaya pwede bang i-ano natin yung mga kapatid natin, yung mga brothers and sisters diyan sa mga area na na-mention mo na under na supervision sa iyo. Okay. Mga kasama natin sa missionary, Families of Christ, LCSC movement, nandito tayo para ipalaganap natin ang magandang balita ng ating Panginoon. Nandito po tayo para magbigay suporta sa ating simbahan. Nandito tayo para magbigay tulong sa mga nangangailangan, sa ating mga kapatid na nahihirapan, sa mga kapatid natin na kailangan ng suporta sa panalangin. Okay, yung talagang yung accompaniment is very important doon sa inyong ministry, ano po? Hindi lang po nag-stay kayo sa isang parokya, kung hindi doon sa kaya nga tinatawag na transparokyal. Maski po yung ibang diocese na kaya nyo ring maglingkod kasi ang focus nyo family tapos yung mga youth, no? So cover na. At ang maganda po yung na-mention mo, hindi lang hindi lang exclusive for Catholics. Meron din kayong ministry for our non-Catholics, mga denominations po. Sa Live Christ, Share Christ, pinaliliwanag po rito na kung ikaw ay iglesia, kung ikaw yung Katoliko, ikaw ay Muslim, ikaw ay Saksi ni Jehovah, magpaka-saksi ka, Be magpaka-iglesia open, ka, no? Panindigan mo. panindigan mo, maglingkod ka sa Panginoon, Yan. at gumawa ka ng kabutihan. Hindi yung Yun. sinasabi mo, ikaw lang maliligtas. Maliligtas tayo lahat kung gumagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Yan. Tama yon, Brother Manny, no? So, dito sa area naman, no? Kasi kasama natin kanina sila, si Brother Boboy De Leon, di ba? So, yan, si Sis Nora, andyan. Si Nora. Oh. Hi. Brother Buboy. Si Jan Gayagoy. Yan. Si Holy Ate Family. Judith Malyari. Tapos sa Holy Family din, ano? Holy Family. Sinong coordinator si dyan? Brother Dan De Guzman. Dan De Guzman. Ito yung sa aming si Edwin Flores, mga Ayan. mga couples doon. Couples. Tapos yung area leader namin, si Brother Alan Porciuncula, si Sir Ida, si Brother, si Bobby, si Ayan. si Malu. Sana. Pati Oh, tama. Malu. Sana invite mo rin kasi 'di ba hindi lang ito. This is our yung start. Para yung ministry nyo ay talagang
kumalat. Oo. Ibig sabihin, we need, lalo na this time, Mm. na kailangan natin ng nung sabi pa, live Christ and share Christ, Oo. no? So under the ministry, yung program ng Missionaries Families of Oo, Christ. yun ang pinaka-backbone. Yun Yan. ang sumusuporta sa LCSC, yung Yun. Missionaries sa Families of Christ. Yung Galing. dito sa babalik po ako dito sa meron tayong mga young couple na Mhm. talagang porsigidong mga yung nagseserbisyo kagaya nila Brother Bobby and Malu Tagulinaw na talagang pinakikita nila kung gaano sila kalapit sa Panginoon. Oo. Tama, no? Oo. Tapos sila Brother Dino and Maricel Badilla, sila yung yung porsigido sa youth ministry. Yun ang Mhm. nila, yun ang kung paano nila pinalalaki ang mga ating mga kabataan. Tinuturuan nila kung ikaw ay lalaki, magpakalalaki ka. Kung ikaw ay babae, irespeto mo Respeto. ang iyong sarili. Yun ang tinuturo nila. Tapos si Brother Tony and Marisa, sila yung mahawak ng singles. Talaga sila yung, nasa professional na pamumuhay ka na, nasa professional ka ng trabaho, kailangan pagbutihin mo, maglingkod ka sa ating Panginoon. Ayun. Tinuturo. Amen. Talagang, ano po, no? Solid yung foundation. Kaya nga po, minsan sa mga natin, yung itong ministry, no? Nung CFC, MFC, no? MFC po. Very po yung ngayon, timely at hinihikayat natin yung families talaga Oo, na talaga. na Focus natin. ilagay si Christ Oo, nasa gitna. yon sa gitna, Oo. no, lalo na sa mga nangyayari Oo, nangyayari ngayon. at saka yung mga family na sabi pa natin nawawalan ng pag-asa, no? So may hope tayo through this ministry. Sana po maraming mahikayat pa, Oo. maraming ma-inspire, no? Sumali dito sa mga ganitong Programa. program ng Missionary Families of Christ, no? Kasi hindi lang naman po ito sa focus doon sa mag-asawa, kung hindi yun mga youth, yung mga anak, no? Mga anak. Kaya very important po ito. Kasi lalo na ang dami yung mga programs, no? Oo. At talagang sabi pa, parang one-stop shop. Oo, marami. I-cater kayo. Ngayon, marami tayong nababalitaan ngayon sa panahon ngayon. Maraming bumabata ang mga nag-suicide ngayon. Ako nasasaktan na yung kabataan, nagsisuicide, kung hindi nagbibikte yung mga magulang. Bakit? Dahil wala silang pinaghahawakan na Panginoon. Yun. Dahil Nawawalan ng nawawala na. Kaya nandito tayo para ipaliwanag kung paano yung kung tayo mahal ng Panginoon, kahit anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kahit anong problema, kahit ganong pagsubok yung binibigay sa iyo, pag nalagpasan mo yan, napakadali mo ng pagdaanan yung kanyang tinuturo. Ayan. To live. Kaya nga, live. Live Christ. The share teachings. Kaya pag sinabi natin Christ, through His messages, teachings, nandun na on this life. Yes. No? Kaya dapat yun ang ating focus, lalo na ngayon, sabi ko kanina, that's very important sa buhay po natin. Hindi doon sa aspeto ng tinitingnan natin yung sarili natin, tinitingnan lang natin yung problema, but tingnan natin yung nag-solve yun ng problema. Yan po yun. Kung sino yung nagsosolve. Yan. Yun ang paghawakan, doon tayo kumapit. Ayun. Yun ang maganda ron. Kasi, yun nga po, no? Sabi pa natin, isa sa pinakamagandang
adhikain, advocacy ng MFC, no? Ay yung tumulong, Toho. tumulong sa pamilya, Oo. no? Kasi sabi pa, hindi lang po ito kung tutulong ka doon sa aspeto ng may touch ng spirituality, Mm. no? Yung according to the mind of Christ, to the Yes. teachings of Christ, Oo. na nakafocus doon. Nakapokus sa Panginoon. Ayan, ang galing, no? So, sana sa mga yun dyan, sa mga kasama pa, sa mga gusto pang sumali mamaya, kung may mga katanungan kayo, feel free na i-type doon sa ating sa inbox po para at least we will try our best to read your comments sa comment section po natin, no? So, mamaya magbabalik tayo, tas mayroon naman tayong kasama na Aha. na magpapaliwanag doon sa programa naman ng ano lang po, Live Christ, Share Christ sa MFC. Yan. Okay? So, bye-bye po. Okay, thank you. Welcome back po dito sa ating programang Usapang Pagpapahalaga, Your Daily Dose of Good Vibes. So, ngayon, meron na kaming kasama. Okay, magpapakilala po siya. Yan. Hello po. Ako po si Abigail May Garcia. Pwede niyo po akong tawaging AM. Yan. I'm a full-time missionary of Live Christ, Share Christ. Ayan, palakpakan po natin mga kalakbay, no, sa Radyo Maria Philippines at saka sa ating mga centurions, no, sa naabot po ng ating boses ngayon, no. So sige, pag-usapan Brother Manny, siguro mas maganda ikaw magtanong kay AM. Ano ba yung mga vision natin yung sa Live Christ, Share Christ? Yan. Siyempre, from the word itself po, yung pangalan Live Christ, Share Christ. Yung vision natin, sana yung a church renewed, empowered, and missionary. Yung simbahan na nagmi-mission, sama-samang nagmi-mission po, and empowered
Yan. Wow! Ganda ng ano, may ah. mga goal pa tayo dyan, di ba? Sama-sama, tapos empowered, no? Empowered Ang Holy galing. Spirit. Yan. Kasi may mga ano na ngayon, yung sinasabi, isa sa result ng synod synod on synodality is yung lay empowerment. Yan. Oo. Oo. Hindi Bale, lang yan po po yung- nakaatas doon sa mga ordained, mga sisters, mga Yes. priests. Pero very ano ngayon, lalo na youth, basta may mag-active yung mga youth sa mga parishes, buhay ang simbahan. Amen. Yan. Kaya maganda yung empowered, in-empowered kayo para dito sa evangelization, dito sa mission na ito. Yes po. Yan. May mga goal ba tayo dyan? Yan. Goal. Ang Una, goal ang goal daw. po natin, ma-reach natin yung mga firi-firis. Yung mga tao na hindi na po nakakasimba, hindi nakakakilala sa Yeah. Panginoon. Marami po kasi na, lalo na yung mga liblib na lugar, yon Oo. yung mga walang malapit na simbahan. So, the goal of LCSC is for them to meet, live, and share Christ. Ayan po. Isa po yun sa mga goal na. Yan. Kaya hindi lang kayo, tayo nag-stay sa isang, nagbi-mission sa isang parish. Kaya tinasabi, sa lahat po ng mga parishes at dioceses na Missionary tayo. missionary. Yan Yes yung po. missionary spirit na kailangan ilalabas mo at lalo na doon sa mga in need, no? Yung mga nangangailangan. Oo. Yan yung LCSC po kasi ano po siya, marami siyang sakop. We serve the publics, we serve the parishes, and also we serve the schools, institution. We also go to the jail po, the hospitals, and marami din po kaming may mga outreach programs din po kami. Yan, very Yan. important. Yun, ganda. Okay. May mga Complete. commitment pa tayo sa LCSC? Yan, meron po tayong mga components din at saka po yung sa LCSC po, ang una po nating binibigay or in-explain sa mga tao or sinishare is yung LCS, which is we called Life in Christ Seminar. Okay. Ito ba yung sinasabing si Jesus sa Misaya? Yan po yun. Tinawag kang upang maging saksi, repent, pagsisisi at pananampalataya, pagtanggap ng iyong banal na espiritu at kung paano natin palalagoyin yung banal na espiritu. Yan, yes po, Tito. Oh, yung very important itong name-mention nyo, yung sinasabi, 'di ba sinasabi may mga pillars na Yes po. yon, Oo, yan. mga pillars po Yan. tayo. Yan. Sige, paki-explain po. Yan, bukod Sige. Yan, sige, Tito. Yeah, bukod sa sa Life in Christ Seminar, meron tayong mga pillars. So sa LCSC meron po kaming 5 pillars na pwede din pong ka-tie up siya sa mga programs ng dioceses. So una, yung Live Pure. Yung Live Pure, ang cater po nito mostly ay young or youth. Ang in-explain po nito, it is the proclaiming the gospel of purity and chastity. Yan, okay. Yan yung Good. Magbibigay ba nito ng Live Pure is kabataan din? Yan, yes po, Tito. Usually po, mga young missionaries din po yung nagbibigay ng talk ng Live Pure. Kasi para makarelate. Yes po. Yan. Galing. Mabilis ang interaction nila. Yan. Sa Live Pure, we do harana. It is Oo. more about, ayun nga po, real freedom, true happiness, and true love po. Yan. Uy, Diyan po ganda. tayo marupok yung mga kabataan ngayon. Parang Oo. nagsasettle na lang po for less. Oo. Akala nila pag ganito pag in a relationship ka, okay ka na, ganyan. Maraming misconception of love. And in the language of Live Pure po, we help the youth, we help the young people how to be pure and how to be chaste and how to wait for God's right timing. Yes. Yan. Ganda. Para sa kabataan to. Ngayon, yung isa pang pillar is yung
Yan yung Live the world. yan, yung Live the Word naman po, maganda din po ito. Bali, ito po ay, ang sinusunod po nating Bible study method is yung liturgical Bible study na pinag-aaralan po dito or pinagsasharean yung first reading, second reading at gospel ng upcoming Sunday. Oh, maganda yan ha. So meron po Maganda. siyang method na hinihimay po yung first reading, second reading at gospel, tapos tinatahi po sila. Tapos ang tawag po doon namin sa isang thread na yon ay hibla. Oh, Ayan. ano yung live word, ano? Live the word. Live the word. So dito po, Yan. bago ka po magsimba sa linggo, pag naka-attend ka po ng LBS or yung Liturgical Bible Study, yung program po ng Live the Word, ready ka na po. Yan. Makaka-relate ka na at mas maiintindihan mo yung readings. Oh, Yan. tapos Parang excited kang umate ng misa eh. misa, Oo. yon, Di ka- makapasok di ka ka doon. Hindi ka tinatawad na, tinatamad ako para... O yung iba tinutulugan na eh. Oo. Tinutulugan yung homily ni Father. Yeah. Pero ngayon, excited ka na, ang ganda ng homily ni Father. Kasi Yan. nakaka-relate. Ang sa Yan. napag-aralan, napag-discussan namin, napag-usapan namin. Yan, tama yon. Very good. So, yun po yung isa sa mga pillars sa Live the Word. Oh, so ano pa po? Yan, may tatlo Live the pa po. Ang Eh, live life. Yung Live sunod po, life. live life. Sa live life naman po, we proclaim the gospel of life. Lalo po nung nitong nagdaang buwan, ano po tayo, pro-life month. So Pro-life, sa mga ganong activity po ng diocese and parishes, we tie up with them or we collaborate with them po. Yung live life, syempre, pag mga young people po yung kausap namin, we talk about the mental health. Dito po siya papasok. Ano ba yung value ng life? Ikaw ay biyaya. Pinapaalala namin na ang buhay ay biyaya. Simula pa sa umpisa. Kaya po madidiscuss din dito sa live life yung mga issues like abortion, divorce, euthanasia, total population control, and homosexuality or Yun. homosexual acts. Yan po. Dito pa sa Live Life, meron ding about bullying, about sa mental health ng mga kabataan. Yan, yes po, Tito. Oo. Dito po na didiscuss po yun. Kasi ang pagpapahalaga po talaga ng buhay ang main main theme ng Live Life. Hindi pwede Okay. rin pala natin ibigay sa mga Yan, sa mga kabataan kabataan po. Usually po, may experience ako yung mga schools. October po ay Mental Health Month. Yan. Tapos September po yung preparation nila. So nagbibigay po kami ng recollection sa mga school. Ayan. mental So, may health. mga katuwang na Yan. tayo dito. Yan, yes po. Pwede Dito niyo sa po kaming school. i-invite sa Yan, inyong mga tama. schools. Okay. ano pa, Yung Live Full naman po, Proclaiming the Gospel of Poverty. Ito naman po, kilala din po siya sa No One in Need. Ito po yung outreach program namin. Dito po nangyayari yung mga medical mission. Ngayon pong paparating na Brigada Eskwela, Live Full din po yung nangunguna doon. So we help the schools po, we help yun nga po, the community that is lacking, yun, kulang sa mga financial needs and needs nila sa pang-araw-araw po. So yun, nandiyan din yung di ba, yung medical mission. yan, yes po, yung Tito. shelter. Shelter, yan. About sa mga prison. Yes po. Talagang kahit sa kooperatiba, livelihood. di ba? Yes, Yan. meron po tayong mga tinuturo din na livelihood programs para sa ating mga kapatid. Yan. Next is isang pillar natin, huling-huli natin pillar is Live the faith. Live the faith. So we believe Yan. po na mahalaga po yung mga pillars and ito po, idinagdag po siya recently. Yung Live the Faith is proclaiming the gospel of Catholicity. Specifically, tinuturo po namin ano ba talaga ang pinagkaiba at ang kahalagahan ng pagiging Katoliko-Kristyano. Minsan po Wow. kasi parang yung iba, okay naman na kami na naniniwala kay Jesus. Okay na kami dito. Pero may mas igaganda pa pala kung maiintindihan mo yung nangyayari, lalo na sa banal na misa po. Yan. Ganda, no? So, actually, yun, ulitin natin,
dito sa Live Christ, Share Christ, mayroong 5 pillars. Yan, No? yes po. Number 1, kanina in-explain ni Sis AM ng Live Pure. Pangalawa, Live the Word. And then Live Life, Live Full, and then Live the Faith. So bago ka po pumasok, yan, personal. Bago pumasok, maging missionary, so ano po yung pinagdaanan mo? Yan. Bakit pumasok ka na maging isang ganap na missionary dito? Yan. Nakilala ko po yung community nung college ako. Tapos from then po, first year college, hanggang dire-diretso po siya, nag-serve po ako sa school namin. Organization po siya sa school. Kasi yung community po namin, may mga campus ministry din po siya. Ayun. So, nagtuloy-tuloy po. Pero nagtrabaho po ako after. Naging accountant po ako sa government. Yan, sa Oh. City Hall po, sa lugar namin. Taga Mindoro po ako. Taga Mindoro. Yan. So, yun po, nagtrabaho po ako for 3 years din po sa accounting department. Pero nakita ko po na, narinig siguro po yung tawag ng Diyos na maraming tao na nangangailangan ng kanyang salita at ng makilala, kailangan pang makilala siya. So, yun po, ang nangyari po ay with the accompaniment of saints, yan, si Saint Francis Xavier po ang nakilala kong saint at si Saint Therese of Lisieux, na na-discover ko na they are patron saint of missionaries. So, yun po ang pinakang naging patunay po ba na sabi ng Diyos ay may mga patron saint ka na patron saint of missionaries, tinatawag talaga kitang maging missionary. Ayan. Tapos from Mindoro, bakit napunta ka sa Maynila? Yan. Kasi po kaming missionaries, Ah. once we decided to be full-time missionary, dito na po kami titira sa Manila. Tas ang una ko nga pong naging mission area is NCR East. Ah, So yan pong mga Marikina, Cainta, yan. Pero po grabe ngayon, ang layo, ha? Oo. Oo. Galing. yan po yung una kong mission area. Yung Missionary. Diocese of Antipolo po, naging kapartner po namin siya sa maraming activities ng diocese. Tapos nila. ngayon, saan ka umuwi ngayon? So ngayon po, umuwi po kami sa Mission House or sa Saan? Mandaluyong po. Mandaluyong. From Mandaluyong. Okay. So, from Mandaluyong, talagang pumunta pa si... Yes po. Pa-shoutout naman sa mga kasamahan natin, lalo na yung Ayan. nandito, nasa likod lang, hindi sila pumapasok, si Brother Boboy and Sis Nora De Leon. Yan, shout out daw po sa mga sa mga kapwa ko full-time missionaries din around the world ngayon. Ngayon po may mga missionaries ako nakasama na nasa New Zealand, Oh. Thailand. Meron po silang mga missions doon. Yung iba po namin nasa other parts of the Philippines. Yung iba po nasa Visayas, Mindanao, and other parts of alam mo ba? Luzon. Itong natin boses ngayon, maabot ito 95 countries kasi after nito Wow. na naka-live, ibabato ito doon, i-air doon sa Radio Maria Philippines. International po yon, tuloy-tuloy. Maririnig every Tuesday. Yan ang pag-air doon. So, kung mayroon tayong mga doon sa ibang Yes bansa, po. so pwede ni-acknowledge si shout out kasi Yan. kung i-share nyo yung link, maririnig nila. Yan, Yon. napakaganda po. Yan, Yan. So yung our sige. mission for reach also other countries. Countries. Yan. Kasi ito, yung Radio Maria Philippines, sa natin, katay up natin dito, ay international sa Spain, nag-start ito yung World of Radio Maria. No? So 95 countries. Yan. Pero nakabase ito sa Tarlac. Tapos simultaneous narinig sa mga FM Zambales, itong mga nakalagay dito sa 99.7 FM Tarlac, 95.9 FM Zambales, 101.5 FM Cagayan, and 102.1 FM Isabela. Yung mga lugar na yan So, po ay live mission na area live. ko ngayon. Ayun. North and Central Luzon. Ayun. Ang galing. So, Yan, Yan. shout out po dyan. Kamag-anak ng misis ko, yung JNE Electronics dyan. ayan. Oh, yan. Tarlac Tama. yun. Oh, nandito na si Brother Manny.
So, yun po. At sige, shout out pa. Mayroon pa bang mga important? Sige, sa mga inspiration, katulad mo, youth, no? Yan. Sila Brother Boboy naman at Sis Nora ando, no? Kaya naman pala ako napasok dito sa Oo. Missionary Family Support. 1993, ay naghahanap ako ng community na na talagang para sa mag-asawa kasi iniisip ko yung misis ko naging produkto pala siya ng broken family. Ayoko kasi magaya ako yung mga anak ko ng broken family. Kaya sumama ako sa dating Couples for Christ, tapos doon na develop yung yung spiritual ko. Naging sentro namin yung Panginoon. Kung paano ko palakihin pala yung mga bata na nag-serve pala ako ng youth for Christ. Doon ko napalaki yung mga bata. Na kung paano ko sila tuturuan sa youth ministry. Doon ko napalaki sila yung mga anak ko. Kaya napasama sila sa ating Panginoon. Yan, maganda yan, Tito, na yung buong pamilya nyo po Oo. ay nagsaserve. Yan. Malaking bagay din po yun, lalo na ngayon, nowadays. Yung mga pamilya po ngayon, may moments, kumakain nga ng sabay-sabay, pero lahat naman po hawak yung cellphone, di ba? Parang nawawala na ng proper communication and bonding. And I believe po, through this community, through the MC po, na tuturuan ng bawat isa na magkaroon ng maayos na komunikasyon sa pamilya, between parents and yung mga children po. Yan. Ayun, very important yung mga ganitong programs. Sabi pa nga natin kanina, ito yung kasagutan sa mga nangyayari ngayon, no? Sa mga sa family, lalo na sabi pa, basic cell of the community is the family, no? Kaya very important po sa mga ganitong mission at lalo na kailangan natin ng more missionaries katulad nyo, no? Yan, yes po. Na talagang nagpo-full time kayo para ipahatid lang yung katuruan ni Christ sa nag-i-start sa family. Kaya If- family-oriented. Yes po. Oo. Yan. If you want to be part of if you want to be missionaries po, yan, you may reach us out po. Ayan, no? Pwede Sure. po kayong tumulong sa Ayan. pagmimisyon sa amin. Tama. Kasi hindi lang ito natatapos ngayon. Sa mga susunod pa nating mga episode ay magiging kasama para i-discuss ng maayos yung mga ibang programs at manghikayat sa mga inaabot po ng ating boses na ma-inspire kayo at sumali kayo sa mga ganitong gawain sa pagmimisyon. Di ba? Oo, very significant tapos yung timely because of the situations na mayroon tayo ngayon. Kaya sabi pa nga, kung ano yung reflection ng society, nag-start yun nung sa family. Oo, yan po. Kaya pinahalagahan natin yung family. Kaya usapang pagpapahalaga po ito, Ayan. programa. Oo, yun. Una nga, ngayon nga parang inuuna ni Devil sirain ang pamilya. Yun. Kung sira ang pamilya, tama, Ah. society. Sira. Dapat tayong mga magulang, tayong mga ama, kailangan maging matatag tayo sa ating Panginoon. Ayan. Matatag tayo sa ating Panginoon. Tamang-tama yon. Tas baka may mga katanungan kayo dyan or mga something na medyo mga encouraging, inspiration, babasahin po namin yon. Lalo na now, nag-start tayo, nilaunch o nagpakilala yung mga sa Missionary Family of Christ. Tapos meron kaninang nabanggit, Live Christ, Share Christ. Tapos may mga 5 pillars na itong program nila ay sakop na po lahat. Holistic approach yung Christian evangelization po. No? So, kaya sa mga nakikinig ngayon, kung saan man kayo ngayon, no? So, baka mayroon doon sa area nyo
na ganitong sa program sa Yan, yes ministry. po. Marami po kaming mga communities sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Yan. So baka po nagugustuhan yung pumunta or maging member ng aming Yan. community, or yung mga schools po, i-invite kami. Yung mga work and companies po, nagbibigay din po kami ng mga training. So baka Yan. you want to reach us out, meron po kaming mga Facebook pages. Pero pwede nyo po kami dong i-message. Ayan. Okay, case. Tama nga po kasi actually member naman po ako at ngayon meron na po tayong yung parang to intensify our Christian formation here in Colegio de San Bartolome de Novaliches. Kaya in-invite ko sila para i-share para sa mga program na aayusin for this academic year. No? Yan. Excited So, yan po kami. po, sir. yes po. Okay. So, magiging kaparte at makikita nyo sila at mag-i-explain pa sila. Mararamdaman natin yung spirituality ng ministry nila. No? Yes po. Okay, so kung wala na po lahat, maraming salamat at mayroon pa rin mga message or mga pa-shoutout. Baka may nakalimutan tayo. May mga events lang po na parating. Ayan. Sabi niyo po na i-air to sa Tarlac, yung main ng Tarlac. So, this coming May 23 po, magkakaroon po ng New Evangelization Conference sa Diocese of Tarlac. Yun. Ayan. Gymnatorium. Yan, sa gymnatorium po, sa Tarlac. Good. Kasi sa Tarlac, nandun din sa Maliwalo yung base ng Radyo Maria Yan. Philippines. No? Kay Father Gerard Curtis, shout out Yan, po. shout out po sa mga Baka i-cover ng Radyo Yes po. Maria. I believe Oh, na- yan. Opo. Nandun sila. Basta hanapin nyo sila, Brother Saul, kasi Yes. pumunta yan doon. Sa Radyo Maria. Yes, also po Sila lahat. magkakaroon din ng Live Pure Conference this coming August 2026. So medyo matagal pa, pero sa ano lang po 'yon, dito sa NCR. So mga gustong matutong magmahal ng tama at magpamahal ng tama, ayan, attend po kayo, especially our young ones. Yan. Gagawin natin siyempre dito sa Yan, sa school po. CSBN, no? Yan. Sa mga youth, sa mga ibang mga neighboring parishes, sa mga schools, we will invite them para magkaroon tayo dito ng Live Pure. Yan, maganda Okay. po. So yung Live Pure po sa mga schools, tapos may Live Pure conference po na invited po yung mga iba't ibang schools around the Wow, Philippines. Yan, ganyan po. Tama. Meron din magkakaroon din ng facilitator training about sa Live the Word by June 12, 2026. Ayan. To be announced po yung venue. Sa mga gusto Sige. pong matutong mag-Bible study, ayan. Yun Sige. po. Thank you. Kung wala na, Ano naman shout po. out. kay Brother Dylan at kay Brother Sabi Yan, yung Padilla. Po. Yung mga nagpe-prepare po for World Youth Congress sa Yan. Baguio. Yan, this Ah. coming week, Friday to Sunday yan. Ah. God bless po. Okay. So, So, yan. At i-share nyo lang para may parating natin itong ating mga through social media yung ating mission. Share and keep on yung posting. Update lang po kayo dito sa ating programa. Bye-bye at may God bless us all. Thank you. Thank you po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for guiding us throughout today's program. We are grateful for the lessons shared and the efforts of everyone involved. Help us apply what we have learned in today's CSBN Portal program. Everything we learned today, we offer to you for the glory of God. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name Our God